Naging mainit nga na usapin ang kontrobersyang ito sa mundo ng social media at pati na rin sa buong bansa. Isang mapanganib na pagtatangka ang naganap laban kay Vice President Sara Duterte matapos ang ulat na tinangkang paslangin siya ng mga hindi pa nakikilang saralin. Ayon sa mga ulat, mabilis na kumilos ang Presidential Protection Police or PPP or Armed Forces of the Philippines or AFP at ang Presidential Security Group or PSG upang tiyakin ang kaligtasan ng Vice Presidente na naging target ng tangkang pananakit. Ang insidente ay naganap umano sa isang pampublikong okasyon kung saan si Vice President Sara ay dumadalo upang makipagpulong sa mga lokal na opisyal. Sa gitna ng kaganapan, napansin ng mga tagabantay ng ang kahinahinalang kilos ng ilang individual na tila pagbabalak na makalapit sa Vice Presidente. Agad na bumuo ng human wall ang PSG, AFP at ang PNP upang maprotektahan siya. Bagamat naisalba si VP Sara mula sa panganib, nagdulot ng matinding pag-alala sa publiko at sa kanyang mga taga-suporta. Nananawagan ang kanyang kampo ng mas malalim na investigasyon upang matukoy ang utak sa likod ng tangkang pananakit. Ayon sa mga insider, posibleng may mga kaugnayan ang insidente sa patuloy na tensyon sa politika lalo na't si Vice President Sara ay tinuturing na malakas na puwersa sa gobyerno na umani ng suporta mula sa militar at iba pang mga sektor. Patuloy ang pagbabantay at mas pinaigting ang seguridad ni VP Sara kasunod ang mga insidente. Ang tanong ng sambayanan, ito ba ay bahagi ng mas malaking plano upang patahimikin si Vice President Sara o senyalis na ito ng mas seryosong krisis sa politika ng bansa? Well, para nga sa kabuuang detalye ay panoorin na lamang natin ang buong video. At kung hindi ka pa naman nakapag-subscribe sa ating channel ay mag-subscribe ka na para lagi ka din maging updated sa ating mga bagong videos na ina-upload araw-araw. Hindi po mga kaibigan, maraming salamat and God bless po. Ni BP Sara sa ano tong whore investigahan baka sa sa House of Representative nga tama. Slow lang Jay, slow. Imbestigahan din ang Office of the President Confidential Fund. Yun nga yung palagi namin sinisigaw din dito eh. Bakit ilag na ilag itong mga congressman or itong House of Representative na bakit ayaw ninyo imbestigahan din yung confidential fund ni Marcos Jr. ng Office of the President. Samantalang samantalang mas dihamak na mas malaki yun sa confidential fund ng Office of the Vice President. Diba? Magkano ba ang confidential fund ng Office of the Vice President? Nasa 125 million pesos. Samantalang ang confidential fund ng Office of the President ay tumataginting na 4.6 billion pesos. So bakit hindi nyo din kaya imbestigahan yun? Kung yun ba ay ngayon nyo ipakita sa amin na karapat dapat imbestigahan ng isang confidential fund. Kasi ito kaya nga pinagtatawanan tayo ng ibang bansa, alam nyo kung bakit? Biruin nyo, saan kayo nakakita na first time in history sa buong mundo na pag-uusapan nyo sa isang malawakang hearing na mapapanood ng lahat ng Pilipino, lahat ng tao sa Pilipinas at sa buong mundo, yung confidential fund. Kaya nga tinawag na confidential fund yan eh. Di ibig sabihin, parang gusto nyo ipahiwatig na kaya nyo pinag-uusapan ng confidential fund is para makapag-prepare yung mga kalaban, ganun ba? O halimbawa na lang, yung confidential fund ng Office of the Vice President ay gagamitin yun para sa NPA, sa mga makakaliwa. Or gagamitin yun sa mga para mahuli yung mga drug lord. Halimbawa lang, di nalaman na nila. Ay, ganun pala, pinapatrabaho pala kami. So, kailangan na namin magtago. Kaya ganito pala, may ganito nang nangyayari. Di kailangan na namin kailangan na namin agapan to. So, sa madaling salita, parang binigyan nyo ng daan yung mga paggagamitan ng confidential fund na makapag-prepare. Ngayon, para patas, bilang supporters ng Duterte, pag-usapan nyo rin ng confidential fund ng Office of the President. Diba?
Baka doon magbago ang pananaw ng mga Pilipino sa inyo. Naisipin nila na hindi nga kayo bias or nasa gitnaan lang kayo. Samantalang basahin natin ng mga komento ng mga netizen. O dito sabi ni Margaret Kendra, yan, I'm agree. O eto, gusto kasi nila walang Duterte na kayang magsalita ng totoo kasi gusto nila free na ang drugs. Oh, hindi ako nagsabi niyan. Sabi yan ni Jimmy Bondok. Ay, ni Jimmy Glodo. O nga pala sa mga ano dyan shoutout po pala dyan kay future Senator Jimmy Bondok. Solid tayo kailangan straight PDP laban. Siyempre, sama na rin natin dyan ang ating napakabutihing future, alam niyo ito, malayo yung ko sa kanya, malayo yung parang malayo yung tatahakin nito malayo yung tatahakin nito na landas pagdating sa politics world. Pastor Apollo Sikibuloy, the future senator and future vice president or president ng Pilipinas. Although medyo kumikaidaran na si Pastor, pero hindi mo naman halata din kay Pastor na maedad na pero ako gusto ko din talaga na maging vice president si Pastor. So susunod siguro, pero ang maganda ngayon ay pasampahin natin siya sa pagiging senator. Dahil kagaya ng Duterte, kagaya ng sinasabi ko, ang mga Duterte may resibo, may ebidensya sa pagmamalasakit sa bayan. So ganun din kay Pastor. At kitang-kita nyo naman sa KOJC pa lang. At hindi lang sa KOJC, sa iba't ibang panig ng Pilipinas ay tumutulong si Pastor Apollo Sikibuloy. So ako, para ganun. Ano naman tong picture na to? Eto wait lang, basahin natin to. Maganda to Wait lang i-zoom natin. Yan. So to basahin natin. Marami ng lugar ang drug-free under President Marcos. This marks significant shift toward compassionate. Dahil English ka, ayokong basahin. Sorry na, English Ayoko magbasa ng English. Pasensya na kayo, eto ba, Pag naipakita ang resibo, Fiona, mag-resign ka na ba? Sino to? Ay, ano to? Si Jong, wala to. Trolls. Fiona, putangin na, baka puwet ka lang ni BP Sara. Tingnan natin, maka Fiona tong hayop na to. Tingnan natin picture. Kung tana, walang picture. Ganyan ang mga supporters ng administrasyon. Kung tana, makapiona ka kay BP Sara, hindi mo nga mapakita ang mukha mo. Ayup ka. Mamura ka tuloy. Ito sabi ni Totits Alaba. Agree, dapat lang tsaka isama na rin lahat ng ahensya tulad ng Senate at Congress para magkaalaman na kung sino talaga, walang tinatago. Hindi agree ako dun sa sinabi ni Toits Kasi isipin nyo, lahat ng mga Congress, Senator, may mga confidential fund lahat yan. At yung confidential fund na yan ay nagsimula yan kay late former President Ramon Magsaysay. Diyan nagsimula ang confidential fund na yan. Dahil diyan sa mga makakaliwa nga para maagapan ang pagdami nila. Na wala naman mga matres pero dumadami. At mga recruiter na mga kabataan para gawing NPA. Gawing kalaban ng gobyerno. Sino man ang mag-iimbestiga, hawak nila ang Senado at Congress kaya walang mag-iimbestiga yan dahil lahat ng kaalyado ng administrasyon busog ang bulsa. Sabi naman ni Elmo C. Dalanon, Hindi totoo naman yun Kahit ako hindi ako naniniwala baka nga iimbestigahan yan pero parang drama na lang
Pero para sa akin talaga dapat gawin yan. No? Dapat gawin niyang investigation niya sa Office of the President Confidential Fund. Kasi ginawa na nila kay BP Sara. So bakit? Maituturing ba natin na matino ang presidente? Maituturing ba natin na yung confidential fund na yan na gastos ba talaga sa maayos na pamamaraan? Yun yung kaya nga karapat dapat na imbestigahan yan. So wag na tayo dyan, masyado na tayo nag-iinit dyan. Dito na tayo kay Karen. Ito na yan, kay Karen. Nasaan na yan kay Karen? Karen, kamusta ka na? Si Karen na walang malay. Si Karen na laging umuutot sa kanila program. Hindi napanood yun. Naalala ko yung pag-utot ni Karen Davila dati sa TV Patrol. Lakas talaga no? Gumano niyo. Gago! Gumano no? Irinig na rinig sa mic Pero ito nga ay Karen Davila DDS na. Binara si BBM at Romualdez sa 2025 budget. Akap ni Tambak in question. Panoorin ho natin to. Mukhang maganda to Finally, isa sa mga naging supporter ng kakamping at veteranang journalist na si Karen Davila ay nagsalita na sa mga kabalbalan ng Marcos administration na ito patungkol sa tila lumalalang korupsyon sa gobyernong ito. Kinuwestiyon ni Ms. Karen Davila ang kakatapos lamang na naging BICAM meeting at kanyang inisa-isa kung sino ba ang talo sa mga napagkasundo ang pondo sa pagitan ng Kongreso at Senado. Dito nga ay nagpakita ng pagkadismaya si Ms. Karen Davila sa Marcos administration. Ayon nga sa kanyang post, BICAM gainers and losers in the 2025 budget. Who wins? Congressmen and senators with AKAP or Ayuda sa Kapos-ang Kita program. Congress gets 26 billion and now senators with 5 billion. This should be with the DSWD, allowing legislators to distribute a government-funded program smacks of patronage politics. DepEd loses 12 billion. CHED loses 30 billion. Free college support loses 3 billion. DSWD loses... Grabing mga pera to guys Tapos tayo hirap na hirap sa Pilipinas. DepEd lose 12 billion pesos. CHED lose 30 billion pesos. Pre-college support lose 3 billion pesos. Ito ang pinakamalupit. DSWD lose 96 billion pesos. At eto pa, Congress gets 26 billion and now Senator with 5 billion. Grabe yung pera yan ng Pilipinas, no? Hindi natin nakalain na may ganyang pera ang Pilipinas. Alam niyo kung bakit? Hindi natin nararamdaman yan. Dito, siguro kaya nakapagsalita din to si Karen Davila. Una-una, isa rin siya sa nagbabayad ng tax sa Pilipinas. So kung yung mga katulad nito, yung kaganito kalalaking pera, talagang kahit ako magrereklamo ako Kahit ako grabing nakawan na tong ginagawa nila sa akin Dugot pawis ang nilaan dyan, ilang Pilipino, baho niyan. Sorry. Ilang Pilipino, ilang pawis ng mga Pilipino ang nalaan dyan para dyan sa mga pera na yan. Pag inamoy mo yan, ang baho niyan. Gago! May mga lokto pa yung iba. Diba? Tapos ang pinakamasama, ang laking pera. Ito yung pinakamasama na sobrang sakit sa natin na ang mga opisyal o mga tinatawag na opisyal ng gobyerno, katulad niyang Congress, Senate, DSWD, DepEd, lahat yan, CHED, bilyon ang binibigay na budget. Diba? Bilyon ang binibigay nilang budget. Pero kapag oras, katulad lang yan, magkaroon tayo ng sakuna dito sa Pilipinas, katulad ng bagyo, milyon lang ang binibigay sa mga tao.
3 yero, 3 plywood, 3 2x2, okay na. Gago! Pero kapag sa mga katulad niyang Congress, 26 billion. Diba? 26 billion pesos. Alalahanin nyo, ha? Nasa 16 trillion na po ang utang ng Pilipinas. Hindi po ito kasi nungalingan, naka-audit po yan. So ngayon, dito tayo biglang papasok sa isip natin na bakit nagkautang ang ganun kalaki ang Pilipinas na hindi naman natin naramdaman? Naramdaman natin yung ayuda. Bakit yung ayuda ba? Maitatawid ba yung pagbigay ng ayuda sa'yo? Kaya bang i-maintain yung gutom mo hanggang 1 taon? Diba? Buti sana kung yung binigyan ka 5 kilong bigas, 1 asukal, 1 delata. Buti sana kung matitipid mo na 1 taon yan, okay eh. Kaso hindi. Diba? Kung yung ayuda na yan, halimbawa yung ayuda gumastos ng... masakit mang isipin pero sabihin na natin na gumastos ng 500 billion sa lahat ng nabigyan ng ayuda dito sa Pilipinas. 500 billion na. So kung yung 500 billion na yun, na kung kaya namang gawing pang-permanente yun para sa taong bayan, di sana maganda, di ba? Halimbawa, yung 500 billion na yun, ginawang ginawang pangkabuhayan ng mga Pilipino. Di kasalanan na lang ng nabigyan doon ng yung ayuda, yung project na yun kung tatamad-tamad ka. Kung tamad ka talaga, hindi mo mapapalago yung pangkabuhayan na yun. Diba? Pero yung ayuda, wala talagang kwenta yun eh. 1 araw, wala na. Bukas, problemado ko na ulit. Ang tanong, makakahingi ka pa ba? Yung masakit pa nga dito, pag di ka butante, wala ka. Pag hindi mo pa sila binoto, wala ka. Yun yung masakit dito. Pero okay naman yung ayuda, tatanggapin natin yun kasi pera natin yun eh. Diba? Hindi naman pera ng mga politiko yan eh. Kahit itong mga pinag-uusapan ng mga bilyonis na to. Diba? Itong mga bilyonis na to, pera natin yan. Pero, ang nakikinabang yung mga politiko. So sige, sabihin na natin na pinapagawa nila ng project. Ang masakit pa nga nun, yung project parang sa bulsa nila nang galing yung perang ginastos dun eh. Nagpagawa ng bridge, may apelido. Pagawa ng center, may logo. May logo ng apelido niya. Diba? Nakakabwisit, diba? 96 billion. Let's do the math on AKAP. Congress gets 26 billion. If all 316 members get equally, they get 83 million each. If sectoral representatives are not included, representatives from congressional districts get almost 103 million pesos each. Senate gets 5 billion pesos. If all 24 senators get AKAP funds equally, they get 208 million pesos each. How is AKAP distributed? How much do they give per constituent? How can we make sure all is handed out and not pocketed? Why are legislators distributing this and not the DSWD? Does this violate the Constitution in any way? At napakomento na si Sani Angara. 10 billion was cut from the proposed 2025 computerization program of the DepEd that could have funded thousands of computers or gadgets for our public school. At ang komento ni Ms. Karen Davila, unconscionable. 6.3 trillion budget and Congress removes 10 billion to digitize our students. As it is, Filipino students are left behind with digital skills compared to our ASEAN neighbors. Ito yan eh. Grabe yan, no? Tungin na grabing pera yan. Tangina, meron pala tayong ganyan. Nakakapanglula, no? Na may mga pera tayong ganyan na hindi natin nararamdaman.
Kaya nga, napakalaking pasasalamat natin kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Dahil nung mga panahon nila Erap, nila Gloria, nila Marcos, nila Ninoy Aquino, napag-uusapan noon ay about, lalot sa mga pondo, puro lang milyon. Milyon dito, milyon doon, na sobrang na natin noon. Sobra na tayo makapag-react kasi milyon na usapan. Pero nung panahon ni PRRD, nagulat tayo na ang pera ng Pilipinas ay trilyon pala. Na hindi natin alam, wala tayong alam. Yung pala, isang napakalaking strategy pala ng mga politiko yun para hindi natin malaman kung ano ba talaga ang laki ng pera ng pondo ng Pilipinas. O ngayon, nagsilabasan na. Diba? Ang usapan na ngayon, bilyon, trilyon. Tapos ang pinag-uusapan ng Senate hearing, ng House hearing, milyon. Yung confidential fund ni BP Sara na samantalang kalingkingan lang yun sa 26 billion na pondo ng Congress. Ganun kalupit. Galing, di ba? Ganun kalupit no? So, wala tayong magagawa na yan. So, ano pa ba? Buboto pa ba kayo? Boto nyo ba? Gago! O samantalang, eto na. Pag-usapan na natin to. Matapos subukan siyang gurgurin, BP Sara hindi tanggap ang security person na manggagaling sa AFP. Panoorin natin. Security ko, hindi ko tatanggapin ang mga militar na manggagaling sa inyo. Sa kabila na nangyaring pagbabanta sa kanyang buhay, pinanindigan ni Vice President Sara Duterte na hindi niya tatanggapin ang kahit na anumang militar o security personnel na ipoprovide sa kanya ng pamahalaan at ng Armed Forces of the Philippines kapalit ng kanyang close-in security dahil tila wala na raw siyang tiwala sa lahat ng mga nasa gobyerno. Ito ang naging diretsang pahayag at pagpapatama ni Vice President Sara Duterte hindi lamang kay President Marcos kundi maging sa hepe ng Armed Forces of the Philippines na si General Browner matapos tila siguraduhin hindi raw malalagay sa alanganin ang seguridad ng ikalawang Pangulo ng bansa. Ngunit hindi ito ang pinaniwalaan ni VP Sara at kahit patila magkaroon raw ng mga palabok na salita at di mo ni assurance na wala raw mangyayaring masama sa kanya, hindi raw siya mabobola ng mga nasa gobyerno dahil matatandang minsan na raw siyang sinubukang gurgurin ng isang opisyales na galing mismo sa security group ng Office of the President. Hindi na raw siya magpapaloko o tila magpapakumbinsi pa sa mga nasa gobyerno dahil minsan na raw pinagtangkaan ang kanyang sariling buhay. Tama naman. Tama naman Tama naman sinabi ni BP Sara na kahit naman din ako anak ng teting nangyari na nga yan Tapos magtitiwala pa ba ako? Di ba sabi nyo, sa posisyon kayo kumakampi. Manggaling kay Browner yan. Baka i-deny nyo ha. Baka i-deny nyo, walang dinayan. Nako. Kahit naman din, bro mo, sabi ni Browner, loyal kami sa posisyon. So ano yung meaning ng posisyon na yun, di ba? Anong meaning nung Anong meaning nung sinasabing posisyon na yun, di ba? So kahit ako, hindi ako maniniwala sa ganun. Panoorin ang full video kung saan pinanindigan ni Vice President Sara Duterte na kahit tanggalin daw ng AFP ang mga security personnel nito at palitan ng bago, hindi raw tatanggapin ng Vice Presidente ang kahit na sinumang taong galing sa kanila dahil wala na raw siyang tiwala sa nasabing ahensya. Panoorin ang full video. It was mentioned before na po pull out yung security no at papalitan. Meron na po bang updates dito? Tsaka sumulat po ba kayo sa AFP or yes, wala pang update
doon sa pull-out and replacement. Nag-aantay kami sa Armed Forces of the Philippines kung kailan nila gagawin yon. Yes, nagpadala ako ng letter sa Chief of Staff ng Armed Forces of the Philippines. Meron lang ako mga nilatag doon na mga requests. Pinakauna doon is hindi na kami tatanggap. Hindi na ako tatanggap ng replacements. So kung magtanggal sila, hindi na nila i-replace. Iwan na lang nila kung ano yung maiwan. And kung wala mang maiwan dahil tatanggalin nila lahat, I already said that I will seek security arrangements outside of the Armed Forces of the Philippines already. Yun, no? Oo, hindi kahit ako, hindi, wala na, wag na. Mas okay na yung mga kakilala lang talaga ng mga Duterte magbantay sa kanya. At least doon panatag tayo, di ba? Hindi ko naman sinasabing wala na tayong tiwala sa AFP. Pero minsan hindi natin maiiwasan yung mga ganong bagay kasi nga nanggaling mismo sa bibig ni Browner. Ikaw ba naman sabihin mo, loyal ka sa posisyon. Isamantalang kaya ang isa sa mga tungkulan or katungkulin ng AFP is konstitusyon, protect the constitution, protect the flag. Yun eh. Tapos magugulat kami, manggagaling sa bunganga niya na, di, loyal kami sa posisyon. Baho ng trip, di ba? So eto, panoorin po natin ang interview at spokesperson ng AFP na si Padilla. Panoorin natin. The AFP states that protecting our nation's top leaders is not just our duty. It is our steadfast commitment. Duty and commitment. Ito ang binigyang diin ng Armed Forces of the Philippines pagdating sa pagsiguro sa kaligtasan ng matataas na opisyal sa ating bansa. Kabilang na dito ang Vice Presidente. We will make sure, sir, that the security of the Vice President will not be compromised. Nag-ugat ang pahayag ng AFP sa sinabi ni Vice President Sara Duterte na plano nitong kumuha na lang ng private security kung sakaling tuluyang palitan ng mga security personnel na nakatalaga sa kanya. Hindi na kami tatanggap. Well, hindi na ako tatanggap ng replacement. So kung magtanggal sila, hindi na nila i-replace. Iwan na lang nila kung ano yung maiwan. And kung wala mang maiwan dahil tatanggalin nila lahat, I already said that I will seek security arrangements outside of the Armed Forces of the Philippines already. Nakakalungkot lang, no? Nakakalungkot lang kasi ito pag nawalan tayo ng pag-asa or tinatawag na, halimbawa may isang investigasyon na ipinasa or inahawakan ng PNP. At kapag medyo nalalabuan na tayo sa investigasyon ng PNP, ang unang pumapasok sa isip natin is ibigay yan sa AFP. Na mas mabilis na maaksyonan, mabilis nilang matutugunan yung kasong yun. Diba? Nakakalungkot lang dahil sa isang panayam ng isang leader, pangalanan na natin na itatago natin sa pangalang Browner, biglang lumiit po ang tingin. Hindi lahat Alam ko hindi lahat. At alam ko hindi lahat ng AFP or mga kasundaluhan natin ay sang-ayon or gagawin talaga or ginagawa yung sinabi ni Browner, no, na loyal sila sa posisyon. Alam ko naman hindi lahat, no. Pero nakakalungkot lang kasi dahil dun sa mga binanggit ni Browner, ng mga pahayag, parang lumiit na ho ang respeto ng ibang mga Pilipino sa AFP. Nasamantalang sobrang taas ng respeto ng ibang mga Pilipino sa AFP. Although may respeto din tayo sa PNP. At iba pa naman yung iba-ibang respeto yan may kanya-kanyang level yan Pero pag sinabing AFP na kasi halimbawa may isang gulo, may isang gusot. Pag pumagit na ang AFP, tapos na yung laban. Tapos na yung gulo na yun. Tapos na yung hidwaan na yun kasi nandyan na ang AFP. Pero sa panahon natin ngayon, medyo tagilid Tagilid na nga NBI,
tagilid pa ang PNP, sumama pa ang AFP. So parang nakakalutay-tay lang, nakakapanghina lang ng kalooban na yung inaasahan mong mga maaaring magtuwid ng anumang gusot dito sa Pilipinas ay parang sila pa yung parang hindi mo sila maaasahan. Sakit lang, no? Hindi man direktang sinagot ang naging pahayag ng Vice Presidente, tiniyak naman ng AFP na may sapat silang mga tauhan na idinidetail sa pangalawang Pangulo. Rest assured that the AFP will always ensure the safety and the dignity of the President, the Vice President, and other dignitaries, and we will make sure that their security is uncompromised. Our mission is clear and our resolve is unwavering. Our leader's security is our top priority. Sa kabila ng mga ingay sa politika sa ating bansa, tiniyak ng sandataang lakas na mananatili silang tahimik, non-partisan subalit laging nakahandang ipagtanggol ang mga mamamayan sa bansa. The AFP is committed to defending the sovereignty of our country. We stand not on the left nor on the right. We stand for the Filipino people. Sa ngayon ay hindi pa pinapalitan ang mga miyembro ng DPSPG na iniimbestigahan dahil sa pagkakadawit sa pag-disburse umano ng confidential fund ng Office of the Vice President at Department of Education. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Yun. Ewan ko. Kirap na magkomento no? Pag na ano ka alam mo yan, pag nadi-disappoint ka, no? Alam ko, ramdam nyo rin ako Pag nadi-disappoint ka sa mga kaganapan, medyo tagilid talaga. Samantalang mapunta naman tayo dito. Akala nyo tapos na. Meron pa dito, asa din. Eto, oo. Hala, nagkagulo sa Congress, AFP at mga BBM gumalaw na kay BP Sara. Huli si Tamba, ginapang ang pirma. Ano kayang ginapang ni Tamba na pirma? Panoorin natin. Dahil nga raw sa palala ng palala ang tila hidwaan sa pagitan ng dalawang pinakamataas na posisyon ng bansa, Pangulong Bongbong Marcos at Vice President Sara Duterte, na nagtutulot ng kaguluhan sa mamayang Pilipino. Ito'y dahil sa di umano'y ambisyon ng Speaker of the House na nagresulta sa pagkawatak-watak ng unit team, at matapos kinumpirma ni Pangulong Bongbong Marcos sa isang pahayag na itigil ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte na tila hindi umano sinunod ng Kongreso, ay lumabas ang ugong-ugong na usapan sa social media na di umano'y sanay ibalik na lamang daw ang dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo bilang House Speaker ng Kongreso. Gaano kaya ito katotoo, mga kababayan? Eto, ulitin ko, hindi ako believe kay Gloria Macapagal Arroyo. Dahil medyo pangit yung naging history niya nung pagiging presidente niya, hindi ko nagustuhan yun. Pero kung papipiliin ako, Martin Romualdez at kay Arroyo, kay Gloria Macapagal Arroyo na ako. Kasi nung panahon naman ni Gloria, hindi naman nagkakagulo ng ganito Nung panahon ni Gloria na siya yung House Speaker dyan, sa Congress, hindi naman nagkakagulo So ngayon, pinalitan siya, nung napalitan na yan nagkagulo-gulo na. Pero hindi ko naman sinasabi na super tiwala ako kay Gloria. Pero kung sakali man na tanggalin si Romualdez at palitan ni Gloria, pabor ako dun. Ating alamin. Pero bago ang nag-write ng bagong video, naya palala ang tila hidwaan sa pagitan ng dalawang pinakamataas na posisyon ng bansa. Tila nagising na umano ang Pangulo at hindi pa nawawala ng pag-asa na magkaayos sila ni Vice President Sara Duterte nang sabihin ito sa isang pahayag na huwag magsalita ng tapos or never say never. Tapos itong hinga ng opinyon sa naging pahayag ni Vice President Sara Duterte, I really believe we have reached the point of no return. Ayon pa sa pahayag ni PBBM, and I quote, "Well, it was actually a private communication but na-leak na. Yes,
because that's really my opinion. It is not important. This does not make any difference to even one single Filipino life. So why waste time on this? What will happen if somebody files an impeachment? It will tie down the House. It will tie down the Senate. It will just take up all our time. And for what? For not. Ito yung pangit kay Marcos eh. No, yung mga ganitong tirada niya. Eh, kayang-kaya mo naman pa-stop yun. Isang utos mo lang eh. Lahat ng nangyayaring gulo ngayon, confidential fund, AJK, lahat ng pangbabalahura ng ibang mga politiko sa mga Duterte, isang utos mo lang, Marcos, tapos na. Wala nang gulo. Wala nang issue. Pati kami mga vlogger, wala nang kita. Gago! Wala lang kami may tatapik. Hindi nasabi ko lang kasi yun, totoo naman talaga eh. Pag walang issue, walang views, wala nangago ba mga vlogger? Vlogger ng Duterte. Pero vlogger ng mga makakaliwa, eh busog lagi yun kasi may 50 to 70 per month yun. Eh paano kami? Kawawa, nga. Gutom ka na eh. Plano ko pa naman bumili ng XADB. 750cc o kaya yung premium na AK na 550cc. Eh magkano yun? Nasa 600k yun. So hindi ko na magagawa pag nangyari. Dito, nainano ko lang kayo sa joke kasi alam ko stress na din kayo eh. Pero yun nga, totoo yun. Kung isang utos lang ni Marcos, itigil yan lahat yan. Huwag niyong pakialaman si BP Sara Duterte. Huwag niyong impeach dahil binoto ng taong bayan niya. Huwag niyong gipitin, huwag niyong ganituhin. Tapos. Pero dahil nga, patagal ng patagal, pahaba ng pahaba ang issue kasi nga, pinapabayaan din ni Marcos Jr. Dahil kung hindi niya pinapabayaan, tapos yung ano na yan. Isang utos niya lang dyan. Walang magagawa si Martin Romualdez dyan. Depende na lang kung hindi siya inuutusan ni Martin Romualdez.